diploma o diskarte? Unang-una, wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to Pinapili kasi siya dito, daddy, kung diploma o diskarte. Sabi niya wala daw siyang believe sa sistema ng Pilipinas. Successful life. Wala ako halos nagamit. Anong masasabi mo doon, daddy? So, napanood pa ako, sabi niya, yung diploma lang daw is just a piece of paper. Hindi ko alam kung bakit nagsasalita sila ng ganyan. Tuloy yung mga kabataan na makakapanood, katulad mo, maku-curious sila. Tapos, tatanungin nila tuloy yung sarili nila kung tama ba or dapat ba silang nag-aaral. Alam mo anak, makinig ka sa lahat ng sasabihin ko ngayon sa'yo. I-absorb mo lang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Pag nandito ka na sa lugar ko, na may pamilya ka na, ikaw na yung nagbabayad ng bills, marami kang marirealize sa buhay. Unang-unang na-realize ko, habang tumatanda ako, dito sa Pilipinas, no? Actually, hindi lang sa Pilipinas, na nakadepende kung paano ka re-respetuhin ng isang tao kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, kung mayaman ka. So, kung hindi ka mayaman, tas hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral, madalas, mamatahin ka ng mga tao, no? Marami silang sasabihin sa'yo. Alam mo anak, nung nasa edad mo ako, hindi rin ako nag-aaral masyado, puro bulakbol, no? Hindi ako mabuting estudyante. Hindi ko pa nare-realize to na kung gaano ka-importante yung pag-aaral. Na-realize ko na lang nung dumating ka na kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan kita ng magandang buhay. Lagi mong tatandaan na sobrang importante ng pag-aaral. Lagi mong iisipin na kahit sang kadalin, kahit sang panig man ng mundo, pag may hawak kang diploma, no, magagamit mo yan na parang armas. Diba? Hindi yan just a piece of paper. Magagamit mo yan. Hindi ka nila pwedeng maliitin. Basta-basta. Hindi tayo mayaman. Pero isa lang mapagmamalaki ko sa anak, si daddy, si mommy, nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kung dumating man yung time na hindi na kami kumikita dito sa ginagawa namin ngayon sa pag-vlog, anytime pwede kami bumalik sa dati naming trabaho bilang medtech, bilang nurse si mommy. Nung nasa edad mo ko anak, maraming tao sinasabi nila wala daw ako mararating sa buhay. No, kasi puro barkada ako puro bulakbol ako, puro inom. Kaya ang ginawa ko, pinatunayan ko sa kanila na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya alam mo ba anak, nung nakagraduate si daddy ng medtech, tapos nakapasa ako ng board exam, lahat ng mga taong hindi naniniwala sa akin, natahimik sila. Kaya ako sinasabi sa'yo to anak, kasi ayokong dumating yung time na ikaw naman yung makaka-receive ng mga ganong salita. Ang dami ko nasayang na panahon. Kaya pinapaliwanag ko sa'yo ngayon para hindi ka na matulad kay daddy. Mahirap talaga yung pag-aaral. Hindi mo naman kailangan maging honor student. Hindi mo naman kailangan maging top. Ang gusto lang namin ng mami mo, makapasa ka ng mga subjects mo. Yun lang yung kaya namin ibigay sa'yo ngayon. Kaya kahit sobrang hirap anak, nakikita mo, ginagawa namin lahat ni mami mo para mapag-aral ka. Kasi habang buhay mong dadalhin yan. Na to the point na kahit wala na kami dito, alam namin na secured ka kasi may pinag-aralan ka. May mga bagay kaming hindi kayang ituro sa'yo na matuturo sa'yo ng eskwelahan. Kasi lagi mong iisipin, para sa'yo yan. Ikaw ang makikinabang dyan. Lahat yan marirealize mo pag laki mo na anak. Pag nandito ka na sa lugar namin, tandaan mo, walang magulang na magsasabi sa mga anak nila na huwag ka na mag-aaral, wala ka na mapapala dyan. Walang ganun anak. Kahit ultimo yung mayayaman talaga, yung mga totoong mayayaman na pinag-aaral nila yung mga anak nila sa mga magagandang school kasi alam nila mismo sa sarili nila kung gaano ka-importante ang pag-aaral. Lalaki ka Siyempre alam ko yung pakiramdam na medyo loko-loko ka, pero hanggat maaari anak, bigyan mo ng importansya yung pag-aaral. Maniwala ka sa akin. Kahit saan ka mapunta, kahit sino makaharap mo, sobrang laki ng advantage mo pagka may tinapos ka. Kahit dumating yung time na meron ka ng girlfriend, tapos ipapakilala ka na sa mga magulang niya, alam mo na sobrang laking points pagka may tinapos ka, pag sinabi mo, graduate po ako ng ganito. O, di ba? Ako mismo sa sarili ko, aminado ako na hindi ko mapagmamalaki sa'yo yung kabataan ko, yung edad na kung ano ka meron ngayon. Kasi hindi ako mismo naging mabuting estudyante, hindi ako naging mabuting binata noon. Yun yung mga hindi ko na-realize dati na pinagsisisihan ko rin, no? Kasi marami akong sinayang na panahon. Hindi man ako naging mabuting estudyante, hindi man ako naging mabuting anak, pero lagi kong sasabihin sa iyo anak na magiging mabuti akong tatay para sa iyo. Gagabayan kita, gagabayan ka ng mami mo para maging mabuti kang tao. Malapit ka na mag-college. Kaya sa amin lang ni mami mo, pagka napagtapos ka na ng pag-aaral, kung anong gusto mong gawin sa buhay, pwede mo nang gawin. Hindi ka namin pipigilan doon.
Gusto lang namin makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Dahil alam namin na pag nakapagtapos ka, kung ano man yung pipiliin mong landas, alam namin na magiging successful ka dun. Ayos ba yun? Apa.